Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito, nanonood ako sa latest, yung live streaming ni Fair Lady Maharlika. Grabe, i-play niya yung may interview si Maharlika noong 2018, best friend pa sila ni PBBM. At ang pinag-usapan is ICC. Okay, kasi maganda ito na pakinggan natin dahil yung pagbago ng presidente na pinag-aaralan niya na papasukin ng ICC, nako, dito natin makikita yung pagsisinungaling ng presidente natin ngayon, ha. Ito, I think senador ba siya noon o basta 2018. Okay, pakinggan natin si Fair Lady Maharlika. What? Let's talk about S, baby. Let's talk about, okay, ICC, okay, and si Lisa Smugs. Bago ang lahat, mga kababayan, may piplay ako sa inyong video kung saan interview ko ito kay Kuting noong 2018 ng kanyang stand patungkol nga sa ICC, okay, na pagpasok sa Pilipinas dahil sa issue ng EJK, war on drugs ni Pangulong Duterte. Excuse me. So, ito na po. I-play na natin sa inyo ngayon. Alright. Ito pala. Sorry. Play natin. Alam niyo po, masyadong mainit ngayon ang usap-usapan sa pag-igipit ng ICC. Dito nga po sa ating Pangulong Duterte. Sa dito EJK na simula pa lang po pag-upo niya ay issue na po ito. Ano po ang view po ninyo dito, sir? Tama naman yung ginawa ng Pangulo dahil mahirap naman yung ginagawa. Ginagawa na naman tayong colony ng mga imperialista nito. Dahil minamata tayo yung mga ganyang klase, hindi naman sila pumapasok dito. At sasabihin, mag-iimbis sila, titignan natin kung hindi. Bago pa pupunta rito, nakadesisyon na sila, nasa isip nila, right, may problema ito, na maraming pinapatay, EJK, etc. Wala pang investigasyon. Kaya naman tama naman yung ginawa ni Pangulong Duterte. At hindi tayo dapat papayag na yung minamata tayo ng mga puti na ganyan, na pinabalik ko lang. You're a sovereign nation. You cannot kung tayo ba, kung gawin natin sa kanila yun, ano kaya gagawin nila? Siguro mas grabe pa sa pag-withdraw sa ICC. Kaya tama nila, may pagka-racist yung pagdating ng rapporteur ng ICC. Kaya palagay ko, para maunawaan nila, maramdaman nila, hindi tayo papayag sa ganung klase pagtrato. At tayo mga Pilipino, siyempre, taas naman tayo sa kahit na kanino. Hindi natin kailangan na tanggapin yung ganung klase pagtrato ng sino-sino man. At binabaliwala ang ating mga Pilipino. Alam niyo po, simula nung umupo ang Pangulong Duterte, yung mga Pilipino nagkaroon ng pag-asa dahil nakikita nga po nila na ang Pangulong Duterte ay bringer of change. Sabi ka, bringer of change and hope. So, pero sa kabila po nun, ay divided pa rin ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, dilaw, puti, pula. So, paano po ang gagawin ninyo? Let's say, maupo na po kayo, paano po ang gagawin ninyo para maging united na po ang ating mga kababayan? Well, unang-una, questioning ko na divided tayo. Dahil pag sinasabi, pag tinitignan natin at pinapakinggan natin ang mga pag-uusap dito tungkol kay Pangulong Duterte, palagay ko, karamihan approval rating na nasa 80%. Wala naman sigurong leader sa buong mundo na merong ganyan approval rating. Kaya palagay ko, sa likod ni Pangulong Duterte, nagkakaisa ang mga Pilipino at sang-ayon sila sa ginagawa ng ating Pangulo. So, I think medyo dahil naging Pangulong Duterte, parang nagkaroon na ng rallying point ang Pilipino. Dahil ito yung siguro matagal na tayo hindi nakakita ng isang Pangulo na talagang tunay na leader, na meron vision, para meron siyang gustong abutin ng Pilipinas, meron siyang plano kung saan tayo pupunta in 5 years, kung tayo saan tayo
Pero siguro, wala naman siguro na hindi nakakatulong kapag wala nang ginawa yung mga iba na nasa gobyerno, kundi paninira, mag-fake news, alam mo, kumesa sinungaling na nga eh. Kaya sinisiraan. Alam niyo, kailangan pagkatapos na ang halalan, kailangan mapunta na tayo sa serbisyo. Dahil tapos ng kampanya eh, namili ng tao. Kailangan pagka nagsimula ng administrasyon, lahat ay tumutulong dahil sa aking pananaw. Okay, so yun. Grabe. Ano masasabi nyo sa mga pahayag ni Den Bongbong Marcos Jr.? I think hindi na siya senador kasi natalo siya ng 2016 Vice President. After that, wala na siyang posisyon. Okay, so, di ba ang ganda ng sinasabi niya? Sabi nga ni Marlica, noong panahong sumisip-sip pa si BBM kay Pangulong Duterte. Very clear. Yung sabi niya na sovereign nation tayo, walang karapatan ang mga puti, mga dayuhan, na makialam sa ating justice system. Very clear. 2018. So, ganon din nung last year, yung kampanya na. Every time na tinatanong siya ng media sa mga debates, kung papasukin o hindi, sabi niya, no way. Walang jurisdiction. Nung nanalo na siya, umupo na siya, at every time I brought out ang issue ng ICC, sabi niya, ganun pa rin, very consistent. Eh bakit ngayon? Biglang nagbago. Ano kayang dahilan? Sabi niya, pag-aaralan natin dahil yun daw mga house resolutions, 3 house resolution na nananawagan ang mga kongresista na papasukin ng ICC. Eh, sabi na ng Pangulo, okay lang yun. There's nothing unusual. So pag-aralan, nako, anong ibig sabihin ng pag-aralan? Parang pumapayag na. Yun ang tingin. Tingin ko, tingin ng karamihan, nagbago na ang ihip ng hangin, paninindigan ng Pangulo. Isang area of concern pa yung tungkol sa presence ng foreign powers sa West Philippine Sea. May napanood akong video na i-con din ito is kinumpare pahayag ni BBM as a candidate last year. Sabi niya, hindi pwedeng may makialam na foreign power, especially US. Kasi lalong lalala ang tensyon, lalong lalaki ang problema pag may foreign powers. Dapat Pilipinas lang at China ang mag-resolve, mag-usap. So ayaw niya ng presence ng US. Eh bakit ngayon? Talagang welcome ng US. So nagbago ang policy, ang panindigan ng Pangulo pagdating sa West Philippine Sea. The same thing na nakikita kong magbabago sa kanyang paninindigan sa ICC, yung sinasabi niya na pag-aralan, wag na po tayong magtaka, someday pasok na ang ICC. Kaya anong gagawin natin? Tayong mga nagmamahal kay PRRD, kay BP Sara. Eh sabi pa nga ni BBM, yung interview na yun is, si Pangulong Duterte lang daw ang may pinakamalaking rating, 80%. Correct. That was 2018 ha. 80% ng satisfaction rating niya. Pag alis niya bilang presidente, na-maintain niya 80% pa rin despite na nagka-pandemic tayo. Ano ibig sabihin nun? Maraming naniniwala, maraming nagmamahal kay PRRD.
So tayong mga nagmamahal kay PRRD, papayag na lang ba tayo na arestuhin siya ng mga banyaga at ikukulong? Nako, magkakaalaman na, gyera patani na. So, mga kapwa ko DDS, magmatsyag po tayo. Bantayan natin ang galaw ng administrasyong ito.